Hello everyone! Welcome to my vlog for today's video! Dahil wala akong event, katatapos na ng laro namin kagabi sa quarterfinals. Gloomy weather, masarap ang panahon, masarap kumain, masarap magluto. Dahil ang favorite ko talaga, syempre, kumain ng gulay. So kanina, nagpunta ako ng palengke, bumili ako ng gulay. Syempre, ang lulutuin ko ngayon ay ang favorite kong pinakbit. Sobrang dami kasi pupunta dito ang aking Mudra Bells mamaya. So pagdating niya, meron na rin siyang ulam. Kaya eto na nga, bumili din ako ng bagoong. At syempre, kanina, habang hindi ako nagbibideo, naghiwa na ako ng bawang, sibuyas, kamatis, at syempre may luya. Kasi mamaya, ang luya, gagamitin ko naman dito sa sinampalukang paa ng manok. Ang lalaki, everyone. Kaya eto talaga yung pinakamasarap na kainin. Kasi yung ayoko ng mga maliliit na paa, gusto ko talaga yung mga ganitong kalalaking paa ng manok. Siyempre, lalagyan natin yan ng, siyempre, usbong ng sampalok at may bunga ng sampalok yan. Ang masarap talagang sahog dito sa pinakbit, siyempre yung tinapa. At alam nyo ba, ang sikreto, yung ulo ng tinapa, kakatasin mo para iyon yung ipangsasabaw mo. Kaya everyone, samahan niyo ako sa aking vlog for today's video. Panoorin niyo po ang aking pagluto ng pinakbit at sinampalukang manok. At mamaya, syempre, pag naluto na yan, syempre kakain din tayo ng melon. Sasamahan natin ng gatas. Very perfect ang araw na to. Everyone, let's go. Samahan niyo ako sa aking pagluluto. Thank you so much! Everyone! Okay na ba? Hi everyone! Hi everyone! So ngayon, nagigisa na ako ng bawang sibuyas. Papupulahin muna natin yung bawang at sibuyas. Kapag mapula na, syempre, naghiwa na tayo ng kamatis. Ilalagay na natin yan. Papupulahin muna natin. Tara, tingnan natin yung bawang at sibuyas kung gaano karami. Siyempre, kailangan marami yung bawang at sibuyas para mas malasa yung lulutuin natin. Okay naman. Okay na. Siyempre, pagkatapos kong mailagay ang kamatis, nilagay ko na ang bagong na alamang. Kung luto na yung alamang na bagoong, sibuyas, bawang, kamatis, nilagyan ko pala yan ng konting sugar. At eto na, nilagay na natin yung ating sahog na tinapa. Hanggang sa haluin natin yan. At kapag alam natin na okay na at very perfect na ang bawang, sibuyas, bagoong, kamatis at tinapa, ilalagay na natin ang ating gulay. At kung alam niyo na kung luto na yung bawang, sibuyas, kamatis, at yung alamang na bagoong na nilagay natin, at yung sahog na tinapa, pwede na natin ilagay yung gulay. Yeah. Alam niyo talaga sa mga gulay, lalo na pag nagtsatsyangge, ang binibili ko talaga yung hiwana para alam niyo yung less trabaho. Tapos syempre naman yung gulay din naman yan. Tapos dadagdagan mo na lang fresh kung gusto mo. Ayan. So syempre kailangan haluin natin. Haluin ang haluin. Oh! Guys, tignan nyo kung gaano kasarap. Dito lang sa video ko makikita mo na at mararamdaman mo na talaga kung gaano kasarap ang aking pinakbet. Very good, very perfect. Ang sarap kumain ito. Excited na ako. At kung nahalo nyo na yung gulay kasama ng mga ginisa natin, nakita nyo ba to? Ito yung ulo ng tinapa. Kanina kasi ang ginawa ko dyan, kinatas ko siya. Para pagka kailangan ng sabawan yung gulay, iyan ang ilalagay natin. Wow!
Sasama ba natin lahat to? Yes. Sabaw. Kailangan sabaw kasi. Ayan. Woo! Very excited ako. At syempre, kapag naglagay na ng sabaw, halo ng konti. Haluin natin ng konti yung gulay. Oops! Very good. Very ang sarap nito. So, syempre, kailangan may pantakip tayo, ha? Tatakpan natin siya ngayon. Okay, ilang minutes, babalik tayo. Hi everyone! So, after 5 to 10 minutes, nakita naman natin kumatas na ang gulay. Oh, tingnan mo naman. Siguradong matatakam at ang sarap talagang kumain yan pag naluto yan. So, abangan natin ngayon, everyone. Pag naluto na ang ating pinakbit, watch, everyone, ang aming pagkain naman. Salamat! Ang laki nito. Wala akong patis na isa. Ayun ang